Makakapanayam natin ngayong umaga si Engineer Brian Paul Paraiso, Engineer 2 ng Safety Control Division Occupational Safety and Health Center o OX, Occupational Safety OSHC, upang pag-usapan ang tungkol po sa workplace safety and response program, lalo na po ngayon left and right ang mga lindol sa ating bansa. Magandang umaga po sa inyo, Engineer Ryan Paraiso. Magandang umaga din po. Thank you very much for joining us this morning. Maraming salamat. Ayan, maraming na aldaw sa imo. Now, kasama ko si amigo Sherwin Colobong na nasa loob ng studio. My first question here, ano ba yung mga safety protocols, yung mga programs ng Occupational Safety and Health Center, DOLE, na ipinatutupad sa mga workplace para matiyak ang kaligtasan ng mga empleyado oras ng lindol? Left and right, ang mga lindol na nangyari, mga alam na ng ating mga kasambahayan, balitang-balita, lagi silang natatakot sa workplace nila. Paano kaya kung lumindol dito sa lugar ko? Nandito ako sa ganitong lugar. Sige po, Engineer, go ahead please. Thank you. Alinsunod sa DOLE Department Order 252, Series of 2025, ito yung revised Implementing Rules and Regulations ng Republic Act 1105. Ito yung an act strengthening compliance with occupational safety and health standards and providing penalties for violations thereof. No? Bawat establishment ay dapat na nagsasagawa, no, ng emergency plans, training at drills, no? Tulad ng fire and earthquake drills, no? Evacuation procedures, no? At first aid training. Ito ay upang makasiguro na wasto at angkop ang kaalaman, no, ng bawat manggagawa hinggil sa mga dapat gawin sa panahon ng kalamidad. Dapat din ay may OSH committee na tinatawag, no, ang bawat puok pagawaan. At responsibilidad nila na masiguro ang kaligtasan at kalusugan ng bawat manggagawa, no, sa pamamagitan ng pagdevelop ng accident prevention program. Pati na rin ang emergency preparedness at disaster management protocols. Kabilang dito ang proper evacuation at shutdown procedures. Yung shutdown procedures po, ito po yung mga medyo komplikado na mga makina na hindi natin po pwedeng i-shut off lang ng basta iti-turn off lang yung switch, no? So meron siya talagang procedure na kailangang sundin. Ang safety officer ng isang kumpanya ay binibigyan ng kakayahang mag-issue ng work stoppage order, no? Kung mapapatunayan na delikado at mayroong imminent danger ang lugar pagawa. Ang bawat manggagawa ay may karapatan na i-report ang aksidente o anumang dangerous occurrences sa kanilang employer, sa DOLE at iba pang government agencies. At ayon sa Labor Advisory Number 17, Series of 2022, ito yung Labor Advisory tungkol sa suspension of work in private sector by reason of weather disturbances and other occurrences. Ang mga employers ay maaaring magpatigil ng operasyon sa tuwing may nagaganap na kalamidad gaya ng lindol. Okay. Engineer Brian, kanina may binanggit kayo po na dapat talaga sa isang workplace ay may polisiya sila. Okay. Opo. Kung wala itong polisiya na nabanggit ninyo, mayroon silang paglabag sa batas. Meron po. Okay. Meron At po. may punishment dito. May punishment Okay. din po yan. You made mention, we are familiar. We're talking about the earthquake preparedness. Di ba po? Para maging knowledgeable yung ating mga kababayan. Kasi sinasabi nila na maging part na ng buhay natin ang lindol. Opo. Kasi yung geographical location ng ating bansa. 20 earthquakes ang na-record po ng Philippine Institute of Volcanology na unfelt. Ibig sabihin, hindi nararamdaman. Ngayon, mayroon tayong very familiar ang tungkol doon sa earthquake drill na ginagawa ng ating pamahalaan. Kasama din po yung UNTB na very participative dyan. At alam ko din, yung ibang ahensya ng ating pamahalaan talagang tumutugon po noon sa earthquake drill. Maganda po ito. Maganda rin yung resulta. May binanggit kayo kanina na dapat ang isang workplace mayroon silang emergency preparedness programs, emergency policy. Kasama po yun doon sa mga binanggit nyo. Can you give me an example? Ano pang kapaloob dito sa emergency preparedness na ito?
mayroon tayong mga drills na ito. Maliban doon, ano pa ang dapat makita sa isang workplace para makasunod at hindi lumabag dito sa occupational safety programs? Unang-una po, no, syempre, pagka ikaw po ay gumawa ng programa on, let's say, emergency preparedness, no, kailangan makapacitate mo ang isang ang lahat ng mga empleyado. No? So, naandyan na yung magkakanta ka ng regular na mga training, regular na mga safety orientation. No? Paulit-ulit po yan sa isang buong taon. And then, nandiyan syempre yung drill, no? Sasabay tayo doon sa nationwide simultaneous earthquake drill na pinapa-implement, no, ni NDRRMC, no? Bukod diyan, meron tayong yung fire brigade o kaya yung mga emergency response team. Kailangan makapacitate din natin ito. Yung mga miyembro ng team na yan, kailangan din, meron din training sila, mga specialized training. Ano-ano yung mga trainings na to? Halimbawa, yung sa basic life support, no? Sa first aid, yun. Pwede po natin matap ang Philippine Red Cross po dyan, no? Firefighting, yung tama po bang pag-handle nung paggamit, no, ng fire hoses, tamang pag-handle ng fire extinguisher, pwede po nating itap dyan ang BFP, no? Sa emergency rescue, no? And then pwede po natin matap dyan either ang Philippine Red Cross o ang BF. Okay, so marami pala pong kapaloob dito. Opo. Kayo ba nasubukan nyo na yun sa kumpanya? Like for example, siyempre, this is under the Department of Labor and Employment, na yung isang company, walang ganitong mga policy sa workplace na maglalagay sa danger yung kaligtasan at kalusugan ng ating mga manggagawa. Mayroon po ba kayong mga ganitong klaseng inspection na ginawa? Meron din po. Nasabi ko nga po kanina, minsan sinasama kami, tinatap kami ng Bureau of Working Conditions or ng any DOLE regional offices, no, na samahan sila, no, sa pag-inspect, no, lalong-lalo na nung mga pook pagawaan. And minsan meron kaming nakikita na nalalaman, no, na very minimum yung kanilang mga compliance. Okay. Doon sa emergency response. Pag sinabing minimum, hindi maximum. Ibig sabihin, kung nakakasunod sila, ilan lang yon sa mga policy ang nasusunod nila. Pwede If that po. is the case po, engineer, na nalaman nyo yung isang kumpanya na wala silang ganong mga pinatutupad na mga programa o polisiya na dapat gawin, anong binibigyan nyo ba sila ng warning o anong ginagawa ninyo? Sinusulatan? Pag hindi mag-comply, anong ginagawa? Especially this time, kung nag-i-inspect kayo, mayroon ba kayong inventaryo ng mga kumpanya na hindi compliant? Go ahead po. First things first po, no, ang pagdating po doon sa implementation, pagpa-implement nung batas, no, pinangungunahan na po yan ng DOLE, no. Ngayon, sa pagkakaalam ko po, ang ginagawa po nila is, halimbawa, sa unang beses na nalaman na hindi nag-comply, no, unang-una, syempre, merong investigation po na yan. Merong kailangan malaman bakit hindi nakapag-comply. Pwede din namang na merong walang capability yung isang pook pagawaan, no? Kaya hindi ka agad-agad pa-implement, no? So binibigyan po sila ng palukit. Hindi naman kaagad-agad na binibigyan ng penalty, Sanction. ng sanction. Okay, parang wina-warningan. Wina-warningan Paano po. sinabi, you Opo. behave or else. Opo. And then nagkakaroon naman po ng pag-uusap yan between the DOLE labor officials and yung management and yung grupo ng workers. Okay. So at this point, mas maghihigpit kayo. Kung mahigpit kayo ngayon, before, mas mahigpit kayo ngayon, especially maya't maya may mga lindol na nagaganap. At sinasabi nila, kung sakasakaling gumalaw yung West Valley Fault, yung National Capital Region na thickly populated at maraming mga establishments, ito po ay magkakaroon ng maraming damages at maraming mamatay. So, ngayon mas mahigpit po kayo sa pag-i-inspeksyon together with the DOLE and the Bureau of Working Condition.
Opo. Okay. Totoo po Oh, niyan. so this is a warning doon sa ating mga kababayan na nakikinig, yung mga establishments, you have to follow. Dapat nakakasaya yung mga policy ninyo kasi mas magiging strict yung Department of Labor kasama ang Bureau of Working Conditions and of course the occupational safety. Now, let's talk about the training. Ano po, para maging aware. Ang occupational safety ba ay nagbibigay ng mga iba't ibang training? Opo. Yun nga po, nabanggit ko po kanina, yung binibigay po ng training para sa safety officer, yung 40 hours na basic occupational safety and health training. No? And then pagka ikaw, kung ang paggawa naman po ay sa construction industry, no? Meron po 40 hours na POSH na tinatawag o yung construction safety and health training. And then dito natin hinuhubog, no, yung kaalaman ng ating mga kababayan, no, hinggil sa hazard identification, risk assessment and control o yung tinatawag na HIRAC. And then, doon din po sa training na yon, itinuturo kung paano yung tamang pag-identify ng mga peligro, lalo na po yung mga safe act at safe conditions. No? Nang sa gayon ay maging epektibo, no? Na safety officers at safety committee members sila, no? Sa kanilang mga office. Itong mga safety committee na ito, no, ay inaatasang bumuo ng OSH program ng kanilang mga kumpanya at kabilang na doon ang palagiang pagkandak ng earthquake drills, seminars doon sa disaster response plan, first aid at iba pang OSH-related activities. Dagdag pa dito, patuloy din kami na nagsasagawa ng mga information dissemination, no? Tulad ng mga webinars, no, na mapapanood sa aming official Facebook page. Ito pong mga libre na mga webinars pong ito, no, tumatakbo po ito ng 1 hanggang 2 oras. No? Yun, doon po namin tinatakil yung mga specialized training nito. Halimbawa po, accident investigation training, electrical safety, machine safety, and then nasasama na rin po, no, yung emergency preparedness. Alam po namin na lahat ng ito, no, ay makakatulong sa bawat manggagawa hinggil sa anong mga dapat gawin, no, sa panahon ng emergency o sa Okay. Kasi po, kapag ka naglindol, ay susunod dyan ay sunog. Di ba po? May sunog. So napaka-importante yung mga trainings na yan. At this point po, tawagin ko si Amigo Sherwin Colobong para sa kanya mga additional questions. Amigo Sherwin, magandang umaga sa inyo. Go ahead with your question, please. Thank you. Narinig naman natin yung mga binanggit po ninyo. Ang tanong ko na lang po pagka hubang ganitong nag-i-inspect po kayo sa mga pagawaan, yun hubang mga empleyado ay hindi na pinapapasok or kahit na ongoing yung kanilang operation ay nag-i-inspect kayo? Kasi dito sa Laguna ngayon na Ani at engineer, sa mga eskwelahan, all levels, yung public and private, wala silang face-to-face classes ngayon para i-inspect yung mga eskwelahan dahil nga dito sa pangamba, no, ng mga malakas na paglindol. Sa OSHC po ba, Zen, ganun din? Ang school ba sakop ninyo? Sa mga in-inspect ng DOLE? Kasama din? Opo. Okay, sige. Kasama din. Okay, sige po. Ano pong sagot natin doon sa tanong ni Amigo Sherwin? Okay. Po, engineer? Dapat po during inspection, no, kailangan present yung mga workers, Okay. yung mga empleyado. Kasi kasama na rin po doon, bukod doon sa pagtitingin o pag-evaluate, pag-assess, no, ng buildings, ng infrastructure, no. Kasama na din po yung kung paano yung kung safe ba yung mga tao, yung mga empleyado habang ginagawa nila yung kanilang mga trabaho. Kasama din po doon yung pag-i-interview namin sa kanila kung kumusta na ba sila doon sa kumpanya, meron ba ang kumpanya na yun sinasabi ng mga kumpanya na merong ganitong mga training sila, totoo ba, no? Doon mismo binabalidate namin, no, on site, binabalidate namin kung totoo ba yung sinabi ng employer na kayo ay pinoprovidean ng ganitong mga trainings. Kung pinoprovidean, okay, tingnan po natin kung talaga po bang natuto tayo doon sa mga trainings na ibinigay ng mga employers. So, ang sagot pala doon, Amigo Sherwin, ay kailangan papasukin because they need to validate this. Without those students, wala silang mapagtatanungan. Di ba po? Okay. Amigo Sherwin, additional question? Kung wala na po kayong tanong,
Oo, dito kasi Ani, kaya ako natanong sa Laguna nga kasi starting today wala ngang face-to-face classes. Kaya lang ang tanong nga diyan ng ibang mga magulang lahat kasi ng eskwelahan sabay-sabay. Bakit hindi ano lang? Kumbaga may mga lugar na yun muna ang i-prioritize at hindi buong lalawigan ng Laguna, Ani. Ayan, sa buong lalawigan. Actually, pwede naman po yun. Kung hindi po talaga po pwede, if there is really a need na huwag papasukin yung mga empleyado o yung mga estudyante sa paaralan. Pwede naman po kaagad-agad mag-inspect ng infrastructure o yung buildings. Pwede naman po yun balikan. Okay. Yung pagka kumbaga nag-resume na po yung regular na trabaho, pwede pong balikan yun ng DOLE, and then doon din naman interviewin na yung mga empleyado, yung katulad po yung nabanggit ko kanina, na i-validate yung mga programa na pinai-implement. Okay. So talagang kailangan nila, Amigo Sherwin, ng validation. Ayan, doon sa sinasabi mo, baka unahin muna yung mga ibang lugar kasi yung Laguna hindi naman siya affected lately nung lindol. Ayan ang sinasabi ni Amigo Sherwin. Nakuha ko po kayo doon, Amigo Sherwin, sa sinasabi niyo po. Thank you, Ani, and back to you. Okay. Thank you very much. Engineer, kasama ba sa mga ini-inspect nyo din, pati yung mga structure? Kasama kayo doon o yung workplace lang mismo, yung mga kapakanan ng ating mga workers, yung health and safety? Yeah, basically yung workplace. Yung workplace lang. Opo. When it comes to the structure, yung mga establishments, iba na pong iba ng kategorya. Ibang kategorya na rin po yun. Okay. At this point ba, mayroon ba kayong inventaryo kung ilang mga workers ang maaring maapektuhan kung walang mga policy na ipinatutupad yung kumpanya na pwedeng maapektuhan kung hindi nila ito na-implement religiously, ilan po ang pwedeng maapektuhan in case mayroon isang malakas na pagyanig? Actually, sa ngayon po, wala po akong talagang yung concrete na inventaryo. Hindi po ako makapagbigay ng number, datos doon. Pero ang sigurado ko po doon once na talaga pong magkaroon ng ganung sakuna ng yung lindol, lalong-lalo na po kung ang halimbawa ang isang pagawaan ay medyo luma na, and then hindi po properly maintained, and then nandiyan na po yung halimbawa wala po silang proper training, yung mga empleyado hindi man lang nagkakaroon ng drill, So, tingin ko po diyan, pagka talagang nagkaroon ng ganung sakuna, nagkaroon uli ng lindol, sigurado marami po ang maapektuhan. Okay. At this point, anong panawagan nyo considering labag sa batas kapag hindi ka nakatupad dito? Once na ma-inspect kayo ng Department of Labor, the Bureau of Working Condition, including the Occupational Safety, dahil kasama kayo dun sa mga nag-inspect, ano yung gusto nyong ipanawagan sa ating mga employer? Go ahead, please. Thank you. Unang-una po, kailangan po talaga na lahat po ng pagawaan, unang-una, ay magkaroon ng nagsisimula po lahat sa isang commitment o yung kumbaga commitment ng isang employer, doon sa batas, na or pledge ng isang employer sa batas na pangalagaan yung kanyang mga empleyado sa pamamagitan ng isang pulisiya, OSH policy. And then sa OSH policy na yan, magkakaroon ng mga programa para masunod ng 100% yung OSH policy na yan. So yung sa programa na yan, kasama na dyan yung emergency preparedness programs, and then magkaroon ng capacity building yung mga empleyado, hindi lang yung drill, kailangan meron din mga safety orientations, and then kung magkaroon naman ng specialized na training doon sa mga members ng emergency response. Okay. Napakahalaga ng banggit ni Engineer Brian, mga kasambahay na nakikinig at nanonood sa atin. Maraming salamat, Engineer Brian Paul Paraiso, Engineer 2 ng Safety Control Division, Occupational Safety and Health Center ng Occupational Safety and Health Center, DOLE. Magandang umaga po. Magandang umaga din.